Wow, taray naman. Dito tayo kay Digong, mga kababayan. Ano na naman yung kay Digong? Kent, hindi ka pa ba tapos dyan? Siyempre, kahit nagsawa na tayo, lagyan natin ng balita. Kasi kawawa naman dun, makakalimutan siya. Yeah? Oh, mga kababayan, I will tell you frankly, nakakasawa po talaga mag-content kay Digong. Kasi kahit paulit-ulit natin tong i-content, kahit ulit-ulit natin sabihin na makauwi na daw, hindi po talaga to makauwi. Yeah? Queen Lioness at sa Sirisa Force, silo po sa inyong lahat dyan sa Sirisa Force. Yeah? Kahit nakakasawa, paulit-ulit natin i-content si Digong, pero kailangan natin i-content kasi pag nakalimutan yan doon, mananatiling kwento na lang siya. Na, pag nakalimutan natin si Digong, kwento na lang yan, na manatili, kasulat na lang yan sa libro, page 120, Story of Digong. Yeah? Since I was 6 years old, my mama told me that you run in politics and you can become a president. Mananatiling kanta, mananatiling kwento na lang kung hindi natin i-content si Digong. Kaya habang buhay pa, pag-usapan natin. Kasi pag namatayan, 40 days, anniversary, tapos anniversary, wala na. Pag-usapan natin. Ito, mga kababayan. Sabi ng abogado ni Digong, posibleng makabalik na daw sa Pilipinas si Digong. Gaano kaposible ba ito? Posibleng makabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung papayagan ng International Criminal Court o ICC ang hiling nitong interim release. Ayon sa abogado ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon na nagpapalakas sa kanilang argumento. Dagdag ni Kaufman, kailangan pa nila ng karagdagang datos upang makumpleto ang proseso. Umaasa rin sila na tatanggapin ng mga hukom ng ICC ang kanilang argumento. Kitaan ninyo? Kitaan ninyo? Ang sabi, kabalita, posibleng makauwi sa Pilipinas. Pero nung i-content na, nagnanarit na yung reporter, nagsasalita na, umaasa pa pala. Ay putang ina, walang kasiguraduhan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, wag po kayong basta-bastang maniwala sa mga DDS, kay mga fake news nga yan. Kung hindi paasa, kwentong barbero, kwento ni Darna, yung bato ginawang buhangin, yung buhangin ginawang tubig. Umaasa lang pala na aprubahan. Pero ang nasa title nila, posible na makauwi daw. Paano nga makauwi kung umaasa pa lang? Hope. Kaya nga Attorney Hopeman or Attorney Kaufman, mapapaubo ka eh. Sabi ko sa inyo, mga DDS, kung makakausap ninyo si Sara o yung pamilya ni Digong, pakinggan nyo si Harry Roque. Anong sabi ni Harry Roque? Si Harry Roque, si Kaufman ngayon, hindi nagkakaintindihan. May hidwaan si Roque at si Kaufman ngayon. Bakit? Tignan nyo, kahit si Roque, ni-real talk si Kaufman. Bakit? Kasi sinabihan ba naman ni Kaufman, nakabaliwan daw ang mga suggestion ni Harry Roque kung paano pauwiin si Digong. Si Kaufman daw ang masusunod. Pakinggan nyo Siguro, hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi tinawag na crazy idea ito. Pasensya na po sa mga dayuhan na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Kami mga Pilipino po, meron po kaming malasakit maski walang bayad. Lalong-lalo na yung mga gaya ko na nanungkulan na kay Tatay Digong at sinakripisyo ang lahat sa kanyang buhay para kay Tatay Digong. Huwag nyo naman pong ipagkait itong sakripisyo namin at sabihin na lukulukong idea ang aming sinasabi. Diba? Kaya ninanais po namin ibalik sa lalong mabilis ang Tatay Digong dahil siya'y 80 anyos na, pumapayat sa kulungan at maraming karamdaman. Wala pong crazy dyan. Pagmamahal lang po yan ng mga Pilipino na hindi nyo maiintindihan dahil hindi kayo Pilipino at kayo po ay bayaran. Tayo ay nagmamahal at naninindigan para kay Tatay Digong. At kung yan po talaga ay crazy idea, well, mga kababayan, I openly accept I am crazy for being loyal
and for loving Tatay Digong, for expressing admiration sa mga ginawa niya bilang presidente. Crazy po talaga ako dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ay ang naging pinakamagaling na presidente ng Pilipinas dahil umunlad ang ekonomiya, nagkaroon tayo ng tapat na panlabas na relasyon na inuna ang interes ng Pilipinas at siyempre nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad at binigyan ng dangal ang Pilipino na ngayon po ay taas noo at nagsasabing, ako ay Pilipino. Kung yan po ay crazy, I am crazy to love the Philippines. I am crazy to love. Diba? Kahit si Roque nagsabi, galit na sila kay Kaufman. Kung si Maharlika, si Roque, si Sara paasa, mas matinding paasa si Kaufman. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Kaufman kasi bayaran yan. Siyempre, saan ba kumikita si Kaufman? Sa kliyente niya. Ano bang negosyo ni Kaufman? Yung pagiging lawyer niya. Hindi po kikita si Kaufman kung hindi siya magpapabayad. So ano bang gagawin ni Kaufman? Alangan man, defend lang siya ng defend ni Digong. Siyempre, unahin niya yung kikitain niya. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman akong mai-react at may advice sa inyo kasi bobo kayo mga DDS. Sabi ko nga sa inyo, kung makausap ninyo si Sara, tanggalin nyo na yan si Kaufman. Hayaan nyo na lang si Digong mamatay dyan sa loob at makulong. Bakit? Maubos lang ang pera ni Digong. Hindi makalaya yan. Ngayon, posible na naman daw makauwi. Putang ina. Putang ina. Posible na naman daw makauwi. Tapos pagdating sa balita, umaasa pa. Paano ka makauwi or posibleng makauwi? Kung umasa ka pa na aprubahan, hindi pa sinabing aprubahan. Di ba? Kung ako sa inyo, hayaan nyo na lang si Digong makulong dyan. Hayaan nyo na lang na panagutan niya yung mga krimen na ginawa niya at kabalastugan niya. Total matanda naman na yan eh. Diba sabi ni Digong noon, ano pang aasahan ko sa mundo? Presidente na ako. Nakamit ko na yung pangarap ko sa buhay. Narating ko na ang pinakamataas na kapangyarihan. Bihira sa pamilyang Pilipino, ang tatay presidente, ang anak vice president. Bihira yan sa pamilyang politisyan. So bakit ipaglaban nyo pa si Digong, hayaan nyo siyang makulong dyan. Total mamamatay na lang din naman dyan. Diba? Kaya sa mga politisyan na dumidikit kay Digong, anuhin na ninyo, tawag doon, may tawag dyan mga kababayan, lubos-lubusin yun na habang buhay pa. Pumunta ka doon, magpa-shoutout ka. Ganyan ang ginagawa. Magpa-shoutout ka. Tapos sabihin mo, ako si Kent Garcia, running for congressman, promoted by Digong. Habang buhay pa si Digong, marunong pa magsalita, magpa-promote ka na. Kasi pag namatayan, hindi ka kayang i-promote ni Sara. Yung Duterte nga, hindi niya napapanalo eh. Hindi si Digong lang ang makakapagpanalo kasi si Digong kahit patay, kayang buhayin sa sobrang kabulala. Si Digong, kahit patay, babangon sa kasinungalingan niya. Ikaw ba naman sabihin, ako, matalino ako, imbestigahan niyo ako, kitoy-kitoyin ko kayo. Pagdating doon sa ICC, I am Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Bulala. Pagsisipag ako, nakita ko yung mga ICC, pagsisipain ko yan. Pagdating niya sa ICC, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Diba? Bulala, nakakabuhay ng patay. Kaya sabi ko sa inyo, maraming DDS na bobo, gamitin nyo si Digong habang buhay pa. Pag namatayan, hindi na kayo mapopromote niyan. Tignan nyo, dinala nyo nga sa Hong Kong na ugod-ugod na eh. Kung hindi nyo dinala yan doon sa Hong Kong,
Oh, kasi bakit nyo binitbit dun sa Hong Kong? Kasi hindi nyo kaya i-promote ang sarili nyo. Kasi kahit bitbitin nyo sandamakmak na mukha ni Digong, hindi kayo mananalo. Tignan nyo, Duterte ni Sara. Ha? 2 lang ang napasok. Yung 8 ay yung 7. Tanggal. Ligwak. Ganern. Yeah. Kasi biruin nyo, umaasa lang kay Digong lahat. Yeah. Tatay Digong, may Philip Salvador. Sinong nagsabing magnanakaw si Duterte? Sinong nagsabing mamamatay tao si Duterte? Pero inamin lahat ni Digong, nagnakaw siya, naubos na daw. Inamin niya, pumatay ako. Ako, yes, correct, very correct. Di ba? Kaya hindi na nanalo. Kaya habang buhay pa si Digong, papromote na kayo ng papromote. Yeah? Pag namatayan, hindi kay kayang bitbitin ni Sara. Maskin si Sara nga, hindi niya kaya sarili niya. Yun lang ang masabi ko. Yung abogado ni Digong, paasa yan. Yeah? Mio Marimar. Alam na des. Alam nyo na. Diba? Sunod, mga kababayan. Dito tayo, speaking of Digong.